Ayan, so panibagong part, new part of your review. So, etong susunod na mga video ay about sa introduction ng derivative. So, meron tayong dalawang parts. First part ay mga equation or mga formulas to find the slope of two points. Ah, Tapos, limit definition of derivative. Okay, tas ang next part naman ng video is about differentiation rule. Okay, so let's start with derivative. Okay. Kapag pinag-uusapan natin yung derivative, ito ang tatandaan yung term ha, derivative. Pag pinag-uusapan natin ng derivative, tinutukoy lang nito ay slope of tangent line. Okay? Tangent line. Or, pwedeng tinutukoy nito ay instant rate of change. Or mas madaling tawanan, mas tinatawag tong instantaneous rate of change. Okay. So, dahil nag-uusapan natin ng slope of a tangent line, dapat alam niyo yung definition. Ano yung mga formula ang gagamitin natin? Ang formula ng slope ay m is equal to rise over run. Okay? Kung meron tayong x and y coordinate, okay, lagay ko na lang sa gilid. Kung meron tayong x and y coordinate, ano yung tinutukoy ng rise dyan? Di ba yung y-axis? At saka kapag run, ito naman yung x-axis. So, bali, pwede ko siyang isulat as y minus y sub 1 over x minus x sub 1. Wherein yung y sub 1 at saka yung x sub 1, siya yung initial point. Okay? Yung x sub 1 at saka, sabihin na natin, ito yung starting point para mas magets nyo. Starting point. Sila si x sub 1, y sub 1. Tapos yung ano naman, endpoint, ito si x at saka si y. Okay? So, paano ngayon yan? Bibigyan ko kayo ng, ng idea kung ano ibig sabihin ng rise over run. Paano mo siya malulocate kung positive or negative. Example, sa mga pera. Kapag nakikita yung ganito, okay? Ibig sabihin ng paangat, meron tayong positive slope. Kapag pababa naman, we have negative slope. Kapag horizontal, zero slope. Okay? Kapag naman vertical, ito naman yung tinatawag nating undefined. Okay? Undefined. Okay? Undefined slope. Okay. So, tandaan nyo, dyan lang din mga galing lahat ng formula natin. Okay? Papakita ko sa inyo kung bakit. Okay. Tandaan nyo to ha. Starting point, itong x sub 1 at saka y sub 1. Endpoint naman natin ay x, y. Okay. So, pag-usapan natin yung tangent line. Tingnan niyo yung formula ng tangent line. Limit of y minus y sub 1 over x minus x sub 1. Ito ay formula lang ng slope. Linagyan ko lang ng limit. Okay? So, paano natin gagamitin yan? How to find the equation of the line? Okay? So, paano nga ba? So, let's start with step number 1. Determine the slope of a tangent line at a given point. So, dapat malaman muna natin yung slope ng isang point. Okay? So, paano gawin yan? Lista natin. We have x equals 2. Gusto kong malaman si y. Anong gagawin ko? Siyempre, yung 2, ililipat ko doon sa given function. So, kung meron tayong y is equal to x squared plus 3x minus 1, pinalitan ko ng x is equal to 2, so maging y is equal to 2 squared plus 3 times 2 minus 1. Y is equal to 4 plus 6 minus 1, y is equal to 9. So, ang x ko ay 2, ang y ko ay 9. Okay? Yan yung first step. We have coordinate 2, 9. Coordinate po yan ha. Next, gamitin na natin yung formula.
Okay? So, yan na ba ang slope? Hindi pa yan ang slope. Kinuha pa lang natin yung y-axis o yung y value. Gamitin na natin yung formula. So, ang ibig sabihin ng m ay, okay, slope. Slope of the tangent line is equal to the limit of y. O ngayon, sir, paano ko malalaman yung y? Kakopy mo lang yung mismong given function. At ang given function natin ay x squared plus 3x minus 1. Okay? Yan po siya. So, etong part na to, ito yung magsisilbing y sub 1 at saka x sub 1 nyo. So, ano ang y sub 1 mo? Minus 9. Okay? Kasi siya yung y sub 1. Next, over x minus. Very good. X minus 2. As x approaches, saan ba tayo pinupuntahan? Yung x sub 1 natin. Ano x sub 1 natin? Yung 2. Okay? So, magiging limit of x squared plus 3x, negative 1 minus 9, negative 10. Okay? Over x minus 2 as x approaches 2. Okay? So, naalala nyo kapag ganyan, bawal ang denominator 0, so magpa-factor tayo sa taas. So, anong factor ng x squared plus 3x minus 10? So, you have x plus 5, x plus 5, x minus 2 over x minus 2 as x approaches 2. Cancel. So, limit of x plus 5 as x approaches 2 or equals 7. Ibig sabihin ng m natin ay 7. Okay. Next, ang gagawin natin, express the equation y is equal to mx plus b. Okay? Or pwedeng gawin y minus y sub 1. Okay. Y minus y sub 1 is equal to mx minus x sub 1. Yung x at saka y dyan, huwag niyong papakailaman. As is lang yan. So y, ano yung ano natin? Y sub 1 natin. Okay. 9 minus 9 equals 7 x minus 2. Okay? So, distribute natin 7. So, magiging y minus 9 equals 7x minus 14. Lipat natin si 9. So, magiging y is equal to 7x minus 14 plus 9. Y is equal to 7x plus 5. Ito na yung equation ng tangent line natin. So, ilista natin. Ang equation natin, okay, ang equation of the tangent line natin is y equals 7x plus 5. Saang point? Point 2, 9. Anong function? Sa function na x squared plus 3x minus 1. Okay, check natin kung tama. Punta tayong Desmos. Okay, ang function natin ay x squared plus 3x, x squared plus 3x minus 1. Yan daw ang function natin. Gusto natin malaman yung 2, 9. Okay, nasaan ang 2, 9? Ayan, ang 2, 9. Ayan, ang 2, 9. Sum natin ha. 9. So, ano daw yung tangent line niyan? So, ang nakuha natin sagot ay y is equal to 7x plus 5. Oops, plus 5 ba? We have, sorry, minus 5 pala to. Minus 5. Not plus 5 but minus 5. Okay? So, minus 5. See? Tignan nyo. Nakagawa na ako ng tangent line on that point, 2, 9. Okay? Pero, okay, ito na yung part 2. Ang daming ginawa para lang malaman si M. Tama? Para mahanap si M, kailangan ko pang gumamit ng mga gantong formula. Ganyang formula. Tama? Para mahanap ko si M, kailangan ko pang gumamit ng gantong formula. Okay? Same problem lang tayo. We have x squared
plus 3x minus 1. Tama yun ba yung problem natin? X squared plus 3x minus 1. At ang nahanap nating m dito ay 7. Okay. Ngayon, ituturo ko na this is the part 2 para ma-derive natin, para masabi natin na ang derivative is just slope of a tangent line. Okay? This is the slope of the tangent line. Second part, differentiation rule. Okay?